persons deprived of liberty and formerly detained at the Davao Prison and Penal Farm claimed during a House hearing on Thursday, August 22, 2024, that they killed 3 convicted Chinese drug lords on the orders of the police, who were following instructions from then-President Rodrigo Duterte. Fernando Magdadaro and Leopoldo Tan Jr., currently detained at the Service Support Company of the Philippine Military Academy in Baguio City, recounted during the House hearing on extrajudicial killings under the Duterte administration how they were involved in the killing of 3 convicted Chinese drug lords at the Davao Prison and Penal Farm in 2016. Tan said that sometime in July 2016, his former classmate, who was then a member of the Criminal Investigation and Detection Group in the Davao region, approached him and said, "May ipapatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin namin ang presidente. I have some work for you and it has approval from above. We might also help you get released. We will speak with the president." Observe how the members of Congress carefully interrogated and scrutinized the witnesses in this breaking news. Ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yon, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 nationals, Chinese nationals, ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganon din, Andy, ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs, mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andy, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen, bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa 3 Chinese nationals ay bahagi nga ng war on drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes po, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay po, nangailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira.
Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yun pong tatlong Chinese, Your Honor, drug lord, Chokentong, si Wang, at sa Jackson Lee. Yun po silang tatlo. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon itong tatlong Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor. Nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Yes po, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy? Bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Drug lord po sila, Your Honor. Kasama po sa mga pinapatay sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national na ito ay dahil sila'y sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? Opo, Your Honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes po, Your Honor. At maaari bang malaman ang dahilan? Bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung konting halaga? Yung tinawag po nila, Your Honor, ng isang manok, 1 million po yun, Your Honor. 1 milyon. Translation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. Gusto ko lang pong malinawan. Bakit ka naniwala na mabibigyan kayo ng pera kapalit ng pagpatay sa kanila? Naniwala po ako kasi may kausap itong kasama kong si Leopoldo Tan bago nangyari ang mga yon. Nakakilala niya, classmate niya dati na malakas sa taas na nasa gobyerno ng mga panahon na yon. Ayon rin sa iyo nung una, ayaw pumasok nung tatlo. 'Di ba? Sa yung tatlong drug lord ayaw pumasok nung tatlo. Kaya ang ginawa, inilabas muna kayo ni Ginoong Leopoldo Tan. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Tapos, pagkatapos, yung umalis, ipinasok yung tatlo, at saka ibinalik yung tatlong Chinese. Tama ba? Opo, Your Honor. Ayon sa iyo, bandang gabi ng araw na yon, pinagsasaksak nyo ni Leopoldo yung tatlong Chinese. Ginamit mo sa pagsaksak ay 29, samantala si Leopoldo ay korta na parehong bigay sa inyo ni Leo Pinkian. Tama ba sa iyong salisay? Opo. Sir Andy, dito po sa inyong salaysay sa page 2, number 16. Sabi po ninyo dito, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6, at sinabi niya, anong ginagamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at balisong sa labas ng selda. Tama po ba to? Opo, Your Honor. Sino po itong si Superintendent Gerardo Padilla? Siya po ang namumuno sa DPP Saan? sa Dapicol po, Your Honor. Siya po ang superintendent dyan po, Your Honor. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sinong nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan. Sa taas. Sa pagkakaintindi mo po, Tata, anong ibig sabihin na may basbas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas sa taas? Administrasyon po. Ibig mo sabihin yung previous administration, Opo. yung mga pinuno nung 2016 to 2022.
baka sinabi ni Narsoles, baka matulungan kayo na makalaya. Kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Si Presidente Rodrigo Roa Duterte po, yung mga panahon na yun. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting the presence of SPO4 Arturo Narsoles. Kasi ito po ayon sa kasalaysay ni Tata, ito ang nag-utos sa kanila na ipapatay yung 3 Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter? Is that a motion, Congressman Pimentel? I move that to invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter, considering that he is the main actor. He was the one, siya po ang nag-utos kay Tan na patayin yung Chinese national. Siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. So I move, Mr. Chair. Second, Mr. There Chair. is a motion, duly seconded, to invite SPO4 Arturo Narsoles. Sinabi po rin po ninyo, Tata, na sa salaysay ninyo na si SPO4 Arturo Narsoles ay miyembro sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at may kumpiyansa kayo, kaya nyo ginawa dahil naniniwala kayo na makapangyarihan yung amo ni SPO4 Arturo Narsoles po. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng CIDG 11. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move to invite Colonel Edelberto Leonardo, the former head of CIDG 11, because this representation believes that he has direct knowledge of this incident. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Colonel Leonardo in the next scheduled hearing of the Quadcom. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Binanggit mo rin, Tata, sa salaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi ko po nakita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Art Narsoles o ni Lieutenant Garma. Opo. Again, Mr. Chair, considering that this person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, so I move that we invite Lieutenant Colonel Ruina Garma. Ruina Garma was a former police chief of Cebu City, and she was also the former PCSO head. So meaning she is really part of the former or the previous administration, and I believe that she has direct knowledge of this case. So therefore, I move to invite her. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Miss Lieutenant Colonel Ruina Garma. Lieutenant Colonel Rina Garma in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Duly- Mr. Chair. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Base din po, Tata, sa yung salaysay, yung warden nung panahon na yon, si Superintendent Gerardo Padilla. Sa dalawang pagkakataon kayo nagkausap. Sabi mo sa salaysay mo na pinalabas kayo ni Superintendent Gerardo Padilla sa bilangguan para makausap si Art Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Tapos, base sa salaysay mo, Tata,
Pagkatapos nangyari ng pagpatay, dumating si Superintendent Gerardo Padilla at tinanong kayo, sana yung mga ginamit ninyong pagpatay? At sinabi po niya sa'yo na itapon ninyo sa labas, hindi po ba? Opo, Your Honor. Then, Mr. Chair, since I believe that this is a great conspiracy, it's a grand conspiracy coming from top to the bottom officials, I believe that the Superintendent Gerardo Padilla is heavily involved. Siya po ang nagpalabas kay Tata at kay Andy para makausap si Art Narsoles. Siya din po ang pumunta dun sa dalawa pagkatapos ng napatay. So, Mr. Chair, to shed light on this matter, I move that we invite Superintendent Gerardo Padilla, the former warden of Dapicol. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to invite Superintendent Padilla in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded. In the hearing no objection, the motion is carried. Tata, may binanggit ka rin sa salaysay mo. Sinabi ni Art, pinakita sa'yo yung listahan na ipapatrabaho din sa iba-ibang kolonya. Ibig sabihin po, para sa madlang publiko, meron pong mga nakadetain na mga Chinese national na nakulong dahil sa droga at pinakita po kay Tata yung listahan. Doon sa 32 listahan ng Chinese nationals na nakukulong sa iba't ibang bilangguan, 3 po ang nakulong sa Dapicol, yun po ang tinrabaho nila Leopoldo Tan, ni Tata. Pero meron po pong 29 na nakita po natin according to newspaper reports, TV reports na nangamatay din po sa ibang balangguan. So this just shows, Mr. Chair, that there was really a pattern, systematic killing of Chinese drug lords in different detention centers, which I believe was part of the drug war of the previous administration. Now, to prove my point, Mr. Chair, I therefore move that we request the list from Bucor of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 up to the year 2017 para makita po natin ang pattern, ang systematic killings of Chinese drug lords. Well, supposedly, that was directed by the previous administration. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to request for data and document coming from the Bureau of Corrections. To be more specific, Mr. Chair, yung mga namatay na mga Chinese nationals that were charged for drug trafficking or drug smuggling from the time of July 2016, pag-apupo ng bagong administrasyon hanggang doon sa 2017, para makita po natin ang ikangang pattern or systematic killing of the drug Chinese lord, to prove indeed that during the previous administration there were extrajudicial killings, Mr. Chair. Okay, there is a motion as stated by the movant, Congressman Johnny Pimentel, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Comsec, you are directed to coordinate with the Bureau of Corrections with respect to the data requested by Congressman Johnny Pimentel. Tata, konti na lang po ito. Tata, binanggit mo rin sa iyong salaysay isang major fortaleza na sinabi mong dinalaw ni Lieutenant Colonel Riona. Totoo po ba yun? Opo, Your Honor. So itong si Major Fortaleza at saka itong si Colonel Riona
magkaibigan po ito. Pagkaklase po sa PNPA po. Tapos nakita mo itong dalawa nag-uusap doon sa bilangguan sa Dapicol, hindi po ba? Opo. Then, itong si Major Fortaleza ang inassign sa inyo na mag-alaga mentras nandun kayo sa Celda Size, hindi po ba? Opo, Your Honor. So, Mr. Chair, I believe that Major Fortaleza, Jimmy Fortaleza, is also involved in this case. Kasi klarong-klaro po, nag-usap sila ng Lieutenant Colonel Garma, tapos siya ang inatasan po na mag-alaga sa kanila mentras nandun sila sa Celda Size. Now, if it could be allowed by the Bucor, this representation would also like to invite Major Jimmy Fortaleza to shed on this matter, Mr. Chair. Congressman Pimentel, the chair would like to ask, is Major Fortaleza a PDL? Yes, PDL din po siya. Pero maaring makapagbigay po ng linaw dito. Dahil siya po ang kinausap ni... Nakikita na po natin yung buong litrato tong pangyayari po, no? Nilapitan sila ni Artnar Soles. Si Artnar Soles was a member of the CIDG Region 11. Si Lieutenant Colonel Riena Garma was also a member of CIDG Region 11. Yung boss po nila, si Lieutenant Colonel Leonardo, who is yung direct boss ng CIDG. So it just shows, Mr. Chair, kung gagawin po natin to ng organizational chart, base sa sinabi niya na nanggagaling po according to Superintendent Jerry Padilla at saka kay Artnar Soles, galing po sa former president ang order, binaba po kay CIDG boss itong Leonardo, then ang trumabaho po para makausap sila si Artnar Soles at saka si Lieutenant Garma dahil they are lovers. So yun po ang istorya na nakikita natin at saka hindi lang po yung sa Dapicol ang nangyari ng pagpatay ng mga Chinese nationals. It was all over the country. Mahirap po gawin yun. Patayin mo yung mga Chinese nationals na nakalagay sa iba-ibang balangguan kung wala pong direct approval from the administration, Mr. Chair. So I believe that there was a great conspiracy emanating from the leader itself all the way down to the small officials, Mr. Chair. That is my point, and that is what we will try to prove in this committee, Mr. Chair. I rest my case, Mr. Chair. Sa number na 28, 29 at 30 ng iyong affidavit, nakakagulat ang mga sinabi mo, Tata. Baka lang kako naman, nagkamali ka ng basa, namali ka ng basa. Uulitin ko po sa iyo. Baka po namali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan." Number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Numero 30, number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin dahil sa sinabi nito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo
habang kayo'y naglalakad. Opo, Your Honor. In this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. I raise my case, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. There is a motion to invite the former president to shed light on the issue raised before this committee in the spirit of fairness. Is there any second? Duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Kung titingnan po natin yung mga katanungan ni Honorable Johnny Pimentel at saka ni SDS Gonzales, halos yung statement ni Mr. Leopoldo Untalantan Jr. ay nakumpleto na po yung pagtatanong, pagka-clarified dun sa mga kanilang kasagutan sa mga tanong sa kanilang affidavit. Be that as it may, pwede po bang matanong din si Mr. Untalan? But before that, I would like to state na doon sa sinumpaang salaysay ni Fernando Magdadaro alias Ando, kung titignan po natin, it supported all the answers given by Mr. Leopoldo Untalantan Jr. sa mga katanungan na ibinigay ng ating mga kasamahan at doon sa kanyang affidavit. Ngayon, pwede po bang malaman, Mr. Tan o Tata, sinabi mo doon sa statement mo, sa number 6, tinanggap mo yung alok ni SPO4 Arthur Narsolis dahil sa alam mo o naniniwala ka sa kanyang kapasidad at kakayahan. Pwede po bang malaman ano po yung kapasidad at kakayahan ng isang SPO4 na naka-assign sa CIDG? Ano po bang alam niyo yung kakayahan at kapasidad ni SPO4 Arthur Narsolis at naniniwala po kayo sa kanya? Dahil po sa mga boss niya na si Edelberto Leonardo at si Ruela Garma, na ang pagkakaalam ko ay malakas po sila sa Administrasyong Duterte, sa taas. Ang ibig po niyong sabihin, naniwala po kayo dahil sa lakas nila o kapit nila sa administrasyon. Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung ano po yung klase ng lakas? Pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa o ano na nagsasabi na malakas po si SPO4 o yung boss ni SPO4 Narsolis na sina Colonel Leonardo at saka Colonel Garma na malakas sila sa administrasyon? Meron po ba kayong may masabi na katibayan po yun? Isa po sila sa mga opisyal ng Davao na pinagkakatiwalaan ni Presidente Duterte po. Ganon. Okay, marami pong salamat. Tata, kung titingnan ko po yung mga kasugutan po ninyo dito sa Kwan, para bang si SPO4 Arthur Narsolis ang nagplano lahat nito? Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Totoo yung aking analysis? Opo, Your Na Honor. siya lahat ang nagplano, siya na rin ang nag-coordinate doon sa mga prison authorities doon. Yes, Your Honor. Sa tingin mo. Opo. Kasi, nung sinabi mo na mahirapan kayo na isagawa yung inyong pagpatay doon sa tatlong alleged Chinese drug lords, siya na ang gumawa ng paraan na kayo mabartolina. Opo, Tama? Your Honor. At matanong ko kayo, totoo bang merong nakuhang sachet ng drugs sa inyo bago na dahilan kung bakit kayo binartolina? Yun lang po, bigla na lang po may lumabas na sasi.
Pero walang sasay. Wala po. Ha? May pinakita po sila. Sa amin galing. Pero hindi sa inyo galing. Hindi po. Sa bulsa namin daw galing. Tig-isa Hindi, ka- yung totoo, hindi po nakuha sa bulsa ninyo. May dinukot lang po. Pag dukot, pinakita ito. Ano ito? Ganon din ba sa iyo, Andy? Yes po, Your Honor. Ganon din, Opo, Your operation. Honor. So, marami pong salamat. I think SPO4 Narsoles has been already invited. Nabanggit din, Tata, na nakita po ninyo na kasama ni SPO4 Narsoles si Lieutenant Colonel Rohina Garma. Totoo? Opo, Your Honor. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron po silang relasyon. Opo, Your Honor. At sinabi mo rin na hindi siya nakikialam doon sa pakikipag-usap sa inyo. Kami lang po ni Arturo Narsoles po. Siya, ano po? Kami lang po ang nag-uusap ni Arturo Kayo Narsoles. lang ni... Opo. Kaya nandun si Colonel Garma dahil sila ay boyfriend-girlfriend ni Juan. Silang dalawa. Kaya siguro nandun si Rohina Garma dahil may relasyon sila. Opo, Your Honor. Tingin mo, Opo. nangingiti ka eh. Yung sunod na Juan, yung nagbigay sa inyo ng 2 patalim, sino po yun? Bali yung mayor ng Bartolina po. Sino po nga? Ano po ang pangalan niya? PDL Leo Pinkian po. So siya ang nagbigay ng mga patalim sa inyo. Opo, Your Honor. Ano, kailan po niya ibinigay? Bago kayo binartolina o nandun na kayo sa loob ng Bartolina? Nandoon na kami sa loob ng Bartolina po. Anong binigay? 29 at saka yung... Yeah. Parang 29 rin, yun ang sagot ni Andy kanina eh. Opo. Di ba? Opo, Your Honor. Thank you. So, Mr. Chair, can we also invite to the next hearing Mr. Leo Pengkihan, who allegedly provided Andy and Tata the instruments used in the commission of the crime? Is Mr. Pinkian also a PDL, Congressman Ako? I think he's also a PDL at the Davao So- Penal Colony. Okay. There is a Para- motion. Para lang po makorroborate yung mga statements ng ating mga resource persons or witnesses. There is a motion to invite Mr. Leo Pinkihan in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded and hearing no objection, the motion is carried. Thank you, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. Tata, sinabi mo rin sa statement mo na pagkatapos nyo isagawa yung inyong krimen, dumating kaagad si Superintendent Gerardo Padilla. Opo, Your Honor. Pwede ko bang malaman kung kailan dumating siya pagkatapos nung ginawa ninyong krimen? Kaagad-agad ba? Opo, Your Honor. Kaagad-agad dumating siya. Opo. So, yun yung katanungan ngayon. Paano nalaman ni Superintendent Padilla na may nangyari kaagad doon kung hindi po siya kaalam doon sa conspiracy na patayin yung 3 alleged Chinese drug lords? Di ba? Opo, Your Honor. Yung bang pag-uusap ninyo, o yung pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the former President of this Republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. So, Nakita ko po. naka-speakerphone. Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente. Opo. At dahil sa pagkarinig mo, alam po ninyo na yung ating dating presidente yon. Opo, Your Honor. Sige, maliwanag po yon. Naka-speakerphone. Sa tingin mo ba, bakit ikaw ang nilapitan
ni Mr. Leopoldo Tan para kasama niyang pumatay sa 3 Chinese? Sa pagkakalam na, Your Honor, may kakayahan ako sa pagpatay dahil alam niya na kusunada ako. Yun lang po. Okay, so kung malapit na kayong makalaya dahil after so many years, si Andy ata, 25 years ang binuno mo, no? Yes po, Your Honor. 1999 ka pa nandun. 1999 po ako nandun pa sa City Jail po. So in other words, mga 3 taon na lang ang bubunuin nyo. Ano? Opo. Hindi ko kasi ma-gets eh. Ano makukuha nyo on trying to tell your story in this committee? Ano yung parang benepisyo sa inyo? Nagbuwis na kayo ng mahabang panahon sa kulungan, 25 years, kamo. Ikaw naman, 21 years. So magbubuno na lang kayo ng another, more or less, mga 3 taon. Laya na kayo. Kasi sa pagsasabi nyo ng totoo ngayon, o na sinasabi nyo na totoo, maaring malagay ang inyong buhay sa kapahamakan. At maaring malagay din ang pamilya nyo sa kapahamakan. Bakit nyo ginagawa ito? Para matapos na itong ano na ito, ginagawa nilang kasamaan. So, in other words, para bang... kasi kanina may sinabi kayo, may galit kayo, no? Dahil niloko kayo. Isa na rin yun po. Na gusto na kayong sinabi sa inyo na aside sa pera, palalayain namin kayo. Tanggapin nyo lamang yung, di ba? Binanggit ba sa inyo yun na tanggapin nyo lamang yung pagpatay sa 3 Chinese, ay bibigyan kayo, palalayain kayo at bibigyan kayo ng pardon? Opo, yun ang sinabi nila. Kausapin daw nila yung presidente. So in other words, may galit kaya ginagawa niyo to para sa bayan. Opo, Your Honor. So we just wanted to confirm, Mr. Chairman, that yung binabanggit niyang si Royina G. Garma ay yung pong former na CIDG ng Region 11. Am I correct? Tama po ba to? Opo, Your Honor. At alam mo rin siya na nasa PCSO na siya? Opo, Your Honor. Okay. At alam mo rin ba na si Art Narsolis ay nasa PCSO din? Hindi po. At hindi mo rin alam na, well, siguro, probably, mamaya, pinapiprint ko pa eh. I just search, na nakita po natin that may kaso rin si SPO4 Narsolis sa PCSO that was exposed by Mayor Cebu Mayor Tommy Osmeña. And we wanted to find out later para mapakita po natin that yung si SPO4 Art Narsolis ay kasama pa rin talaga ni Garma pagdating sa PCSO. Isang pangalawang picture na pakikita ko sa iyo. Yung isang picture. Kasi binanggit mo tong si Napolcom Commissioner kasi siya ngayon eh. Yung tinitingnan ko affidavit mo, si Edilberto Leonardo, former RDCIDG siya ng 11, Region 11. Opo. So, kilala mo itong mukhang to? Itong, Opo. so, will you confirm that this is the person that you are mentioning in your affidavit? Opo, si Sir Leonardo Edelberto po. Okay. Colonel. Thank you. Yung sa ikatlong picture na gusto ko pakita sa iyo, ito yung sinasabi mong si Superintendent Gerardo Padilla. Will you confirm that this is the same person that you are mentioning in your affidavit? Ito rin yung minimension mo? Hindi to? Hindi. Okay, ayan. Sinusubukan lang kita. So, thank you so much for being so truthful. Kasi, alam mo, ang kredibilidad dito ng ating mga witness ay sinusubukan natin. And basically, you pass may observation. So, pakikuha na lang yung ating mga pictures, no? Kasi yung dalawa, tama ka. Pero yung isa, tama ka pa rin. And basically, now I agree na yung mga sinasabi mo totoo by confirming that kind of test, no? And siguro, Mr. Chairman, no? Tingin mo ba nagkaroon ng halaga ang buhay mo ngayon? Dahil sa haba ng panahon na nilagi nyo sa kulungan, masasabi mo ba na ang buhay nyo ngayon na nagkaroon ng halaga? Sino pumatay kay Jackson Lee? Ako po, Your Honor. Okay. Hindi nyo alam ang pagkakakilala ng taong si Jackson Lee. Hindi mo kilala. Basta alam mo lamang, Chinese drug lord siya, pero hindi mo alam that he was also involved in the drug shifting and making shabu. Gumagawa sila ng shabu doon sa floating. Ibig sabihin, sa lawa, sa dagat,
at na-involve siya doon kay Wen Xiongling. Hindi mo alam yun, no? Opo, Your Honor. Basta't ang alam nyo, yung tatlo, binigay sa inyo, tapos kailangan patayin dahil sa pera. Opo, Your Honor, kasi yun ang subject yun. Yung Major Fortaleza. Why I am interested with Major Fortaleza? Because this Major has a case in Bacolod City that was 2003 and he was convicted, no, in a crime of kidnapping with double murder. So, and you mentioned that Fortaleza, dito sa Salaysay, paragraph 3, Tata, you mentioned that number 16, nung papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin yun na may dalaw siya. Ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Riena Garma na sa pagkakaalam ko ay taga CIDG. Now, Mr. Chairman, why I'm asking this? Because in the affidavit, Tata, though he mentioned about Garma o former Colonel, Lieutenant Colonel Riena Garma, ay hindi po may establish na nag-usap kayo, di ba? Narinig mo lang at nakita mo siya. That Major Fortaleza should be invited in the next hearing because my initial information and he's so vital in this investigation, Mr. Chairman, because my initial information, Major Fortaleza is a classmate of Lieutenant Colonel Riena Garma. Magkaklase po sila sa academy. Now, sa affidavit mo, sinabi mo na habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Ito, ilang beses ba nangyari ito? Bali siya po ang naging timon namin doon, taga sa amin ng pagkain, kada araw. 3 beses sa isang araw. Ali Paul de Ontalantan Jr. Tata, matanong ko lang, ikaw ba ang pumili kay Ginoong Fernando Magdadaro dito sa ginawa niyong trabaho sa Davao Penal Colony? Opo, Your Honor. Bakit siya ang napili mo sa dami ng inmates na naroon sa loob? Kasi nakilala ko na po siya na trabaho niya talaga yan. Sa experience niyo ba dalawa, yung ginawa niyong trabaho doon sa 3 Chinese nationals, nalaman mo bago mangyari yung sa 3 Chinese nationals, yung trabaho ninyo, may dati na ba kayong ginawang trabaho sa loob ng kulungan? First time pa ho yun. Pakiulit po? Yun pa lang po, yung sa mga Chinese. Yung pa lang po sa loob sa Chinese. Pero ito po bang kalakaran ganito, matagal na po bang nangyayari sa loob ng kulungan? Ang alam ko po sa iba't ibang mga jail po nangyari. Diyan, una po nangyari yan sa amin. Allow me to express my heartfelt thanks to the Committee on Human Rights and the Quad Committee and the House leadership for finally the voices and cries from the grave of around 30,000 Filipinos, including foreigners, who were killed or murdered during then President Duterte's bloody war on drugs are being heard. 30,000 families and loved ones who are left behind are still nursing their wounds and are crying for justice. Indeed, there is God who sees everything and will make to account anyone for his or her misdeeds and accords justice to the victims. Mr. Chair, tanong ko po kay Mr. Leopoldo Ontalan Jr., just clarification dahil klarong-klaro po yung kanilang sinumpang salaysay at kailang mga pagwi-witness sa pagtitistigo po rito ni Mr. Fernando. Nabanggit po ninyo na dito sa pagpatay po ninyo kina Cho Kin Tong, Jackson Lee at Peter Wang, na-convict po kayo. Opo. So ibig sabihin, dumaan din po sa proseso at napatunayan na talagang pinatay po yung 3. At kayo po yung pumatay. Bale, nag-plead guilty po kami, inamin namin. Inamin po ninyo. Dahil po sa pangako nila na tutulungan nila kaming lumabas pagkatapos ng... May manifest, Mr. Chair, that
this is what you call judicial notice. Mayroon na pong desisyon ng korte, so klaro na po na naganap po talaga yung pagpatay at sila nga po talaga yung pumatay. At sila na rin po ay na-convict, kaya klarong-klaro po yon, the truth has already been established na may pinatay po nila yung 3, and mayroon na pong sentensya and they're currently serving their sentence. So that's what we call judicial notice. And later on, after 20 minutes, mga ilang minuto bago dumating po yung mga opisyal po ng penal colony. Sandali lang po sila. Andyan na kaagad. Nandun na kagad. Opo. Ano po yung una nilang reaksyon? Bali, binuksan nila yung pinaka-main ng pintuan ng Bartolina. Pumasok si Sir Puro at saka si Superintendent Padilla. Pero in this particular case, klaro po, si SPO4, at the same time, yung superintendent mismo ang pumasok po kagad po doon. Tama ho ba? Opo, Your Honor. So, it is also consistent yung binabanggit po ninyo na kinausap po kayo. Kaya, nung nangyari, alam na po nila kagad. Tama ho ba yung ganong pag-isip? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, in-expect na nila na nung pumunta po sila doon, na nagawa nyo na po yung pinapatrabaho nila. Tama ho ba? Opo, Your Honor. Section 28 or paragraph 28, habang naglalakad kami, ilang beses na po itong binasa kanina, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko ang sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Nung pagkapindot, may malala po ba kayo na sinabi si Superintendent Padilla bago nagsalita yung kausap po niya sa cellphone? Wala po. Basta congrats lang siya, narinig ko. Congrats. Job well done. So, ulitin po natin ang sinabi dito. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. So, ang next question ko po dito, of course, dinig po ninyo. Ano po yung sinabi kung mayroon man ni Superintendent Padilla in response dun po sa tawag sa kanya? Bali, naputol na po kasi dumating na kami doon sa opisina ng IS. Sinabi niya sa kasamahan niya na tumawag yung presidente sa akin, nag-congrats. Panghuling tanong, ano po yung reaction po ng Superintendent Padilla nang tawagan po siya ng sabi po ninyo ni Presidente? Parang masayang-masaya siya. Nakita ko sa mukha niya, tumatawa siya. So masayang-masaya po siya. So ibig sabihin, successful yung kanilang ginawa po na quote-unquote trabaho. What we're doing right now is just to establish the fact that many people have been killed in this war on drugs. I would like to reiterate, since the time that we have investigated and heard in the Committee on Human Rights on the EJK, that we believe in the war on drugs. What I do not believe is that why would more than 20,000, as others have said, 36,000 should be killed? There should not be anyone to be killed just to be able to defeat drugs in this country. Even right now, we still have problems on drugs, Mr. Chair. Ibig sabihin, hindi po nawala ang drug problem natin kahit na pumatay ng 36,000 na tao. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration, seemingly and allegedly, did not only use the policemen to kill, but even use prisoners to kill. So gusto ko lang pong tanungin ang ating dalawang witness na ito kay Mr. Fernando Magdadaro. Kayo po ay nahuli kayo noong December 1, 1999 sa kasong murder at illegal possession of firearms. Bakit po kayo nakasuhan ng murder? Yan po ba ay planted sa inyo o talagang ginawa po ninyo? Yun po kinaso sa akin, Your Honor. Yun alin? Yun po ang kinaso sa akin, murder at saka yung illegal. Okay, yung ba'y ginawa mo? Opo, Your Honor.
Yung ba'y ginawa mo? Yes, Your Honor. Okay. Na meron kang dalang baril at granada. Yung ba ang nabanggit? Opo, Your Honor. Okay. Bago yung ikaw ay nahuli, ano ang trabaho mo? Dati po akong Rebel Returnees, Your Honor. Dati kang Rebel Returnees po. rebel returnee. Opo, Your Honor. So, anong klaseng rebelde? Sa white area lang po, Your Honor. White area. Yung po ba yung NPA o ano po yan? Yes po. Ilang taon ka na member ng NPA? Mahigit 5 taon lang po, Your Honor, noon. Saan po kayo nakatira at that time? Agdaw po, Your Honor, Agdaw. Saan? Argao, Opo. Davao. Saan po ang inyong area of responsibility bilang kadre ng NPA? Diyan lang po ako sa white area, Your Honor. Sa Davao City lang po area. Davao City area lamang. Hanggat nakulong kayo. Opo, Your Honor. Alright. Ito po namang si Mr. Leopoldo Untalan. Untalan Tan. Kayo po ba ay talagang pumapatay? Hindi po. Hindi Hindi po po, kayo Your pumatay kahit kailan. Naaral po ako, graduate po ako ng seaman. Okay. Nabanggit mo na yung nag-convince sa'yo na pumatay ay kaibigan mo. Opo, Your Honor. Naniniwala kang kaibigan mo nagpapahamak sa'yo? Opo, Your Honor. So hanggang ngayon, kaibigan mo siya. Hindi na po, Your Honor. Yung kaibigan mo is SPO for Nartoles? Opo, Your Honor. Oo. Ayon sa aking ginawang research, si SPO for Nartoles, mukhang mayaman na yata ngayon. Tama ba ako? Opo, Your Honor. Ayon sa ginawa naming research, ay meron po siyang resort sa Samal. Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, maaaring masabi mo na yung ginawa niya, na pinagawa sa inyo, ay nagkaroon din siya ng malaking pera tungkol doon. Ano po? Opo, Your Palagay Honor. nyo? Opo, Your Honor. Siguro, siya rin ang nagbulsa nung dapat ibigay sa inyo. Sapagkat ang sabi niyo sa akin kanina, ang bawat isang napatay na niyo, 1 milyon. Opo, Your So Honor. therefore, 3 milyon ang natanggap niyo bawat isa, correct? 2 lang po ang binigay niya. Hindi, kaya nga, 3 milyon dapat, correct? Opo, ang opo, bawat Your isa Honor. sa inyo. Opo, Your Honor. Ang naibigay lang sa inyo, tigi 1 milyon. Opo, Your Honor. Ibig sabihin, yung 4 na milyon nasa kanya. Ano? Opo, Your Honor. Palagay niyo po. At sinabi rin niyo po na yung kaibigan niyo ay merong mga kaibigan na makapangyarihan sa ating pamahalaan. Opo, Your Honor. Nabanggit po ba niya sa inyo sino yung makapangyarihan na kilala niya sa dating administrasyon? Ang boss niya po, Your Honor, Sino po ang boss niya? si Colonel Edelberto Leonardo at si Colonel Ruila Garma po. Colonel Leonardo na ngayon po ay nasa Napolcom. Polcom po. At sino po yung isa? Ruila Garma. Colonel, Ruila Garma po. yung babae, Garma, yung Opo. naking PCSO. Opo, Your Honor. Oo. At nabanggit din po nyo na girlfriend pala si Garma nung... Opo, Your Honor. Oo. Ba't nyo alam yon? Sapagkat kaibigan mo siya. Opo, Your Honor. Yung kaibigan mo siya nagpahamak sa'yo sa ginawa ninyo sapagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito. Palagay nyo kaya sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam. Pero nalalaman nyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa nyo rito, sabi ni Narsolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte. Yes po, Your Honor. Opo, Your Honor. So, sa pagkakarinig ninyo, ngayon kino-confirm nyo sa committee ito, oo, na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Opo, Your Honor. And I would like to say that any administration
does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committee ito, nagsasagawa ng investigasyon para gumawa tayo ng magandang batas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Gusto ko ring sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000, collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Mr. Chair, salamat po.